Transition mula sa amihan season to hot dry season nagsisimula na mula ngayong araw. Boundary ng shear lines, extreme Northern Luzon, magpapatuloy pa rin ang kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Nalalabilang bansa, makakaranas na ng unti-unting mas mainit na temperatura bunsod ng easterlies. Kaya naasahan ang mga maulan sa ilang bahagi ng Southeastern Visayas at Mindanao area. At pinakamataas na total rainfall sa Caloocan na itala kahapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 18, 2025. Ang oras natin boss may magay, alas 10:01 na ng umaga. O gaya na aking binanggit ng mga nakarang linggo ay ngayong araw ang unang araw na magsisimula na ang pagta-transition mula sa amihan season papunta sa hot dry season sa susunod na buwan. So kung papansinin natin ngayon ay unti-unti nang nag-iiba ang galaw ng klima natin. So unti-unti pa lamang na lalayo o hihina ng tuluyan itong ating amihan. Sa ngayon, yung nasa extreme Northern Luzon sa may bandang Batanes Group of Islands, ang boundary pa rin ng northeast monsoon. So medyo makakaramdam pa sila ng malamig na temperatura dyan sa area na yan. Pero dito sa may bandang Central Luzon at Metro Manila at the rest ng bansa sa katimugan ay unti-unti nang nararamdaman ang humid na panahon at alinsangan dyan sa may bandang Silangan, bunsod na lumalakas na nga po ang easterlies. Kaya mapapansin ninyo, madalas nagkakaroon na tayo ng mga localized thunderstorms kahit dito sa Metro Manila na nagkakaroon na ng isolated na biglaang moderate and heavy rain showers. Biglang buhos yan. Kasi nga po mataas na yung water vapor tendency na nadadala ng easterlies sa silanganan na umaabot na sa Metro Manila, especially sa hapon o sa gabi. So gaya ng lagi nating nakasanayan taon-taon, kapag sa umaga napaka maalinsangan, umaaraw sa atin at pagdating ng hapon mas kumukulimlim na at dumadalas biglang bumubuhos ang malakas na ulan na halos umaabot sa mahigit 100 mm ang rain velocity. So medyo ready po tayo gaya kahapon, nagbunsod dyan ng bigla ang flash floods nang bumuhos ng mahigit sa 90 mm ang total rainfall sa amin sa Caloocan, which is tatalakayin din natin yan maya-mayang konti. Sa ngayon, may mga pagkulog at pagkidlat ang umiira sa silangan ng bansa. May 18 lightning strikes po ang nadetect ang aking lightning detection system sa Caloocan. Ayan. Dito yan sa may silangang bahagi ng Zambales sa Baybayin, sa may bandang West Philippine Sea o boundary ng South China Sea at kabilang sa ilang bahagi ng Palawan na nakakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat ngayon. So ingat po sa mga dahil malalakas pong mga pagkidlat yan. Ingat po lalo na sa mga open fields, iwas po masyado at ready lagi sa pananggalang sa ulan dahil anytime magkakaroon pa rin tayo ng mga partially cloudy at biglaang isolated rain showers. Nakataas nga po ang thunderstorm watch sa may bandang Visayas area mula Negros Occidental hanggang Southern Leyte, Eastern Samar na. So kasama na ang buong Iloilo niyan hanggang Antique, yan, Aklan, so Panay Island yan, kasama na ang Leyte, Southern Leyte hanggang Samar region within 12 hours po nakataas ang forecast. Maya-maya magtataas din yan sa NCR, ilang Karatig, Metro Manila o bandang Calabarzon area. So be ready na lamang anytime mga folks. Sa ngayon, medyo maaraw tayo at overcasting gloomy, haze at mostly cloudy umiira din sa amin sa Caloocan. Base na rin sa ating live CCTV snapshots. Medyo overcast po ang paligid na may pagsikat ng araw. So medyo bouncing ngayon ang galaw ng ating weather system sa Metro Manila. Maaraw, then maya-maya biglang napakamakulimlim, then biglang bumubuhos ang ulan. So at least preparado tayo mga folks. And so far sa lowest temperature na itala na weather station, kanya ng 5:40 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.4 degrees Celsius. Kapon, medyo maalinsangan na ng bahagya ang aming temperatura na umabot sa highest of 32.4 degrees Celsius. Kapon ito ng hapon at 1:31 PM. So, ibig sabihin lamang yan ay mataas na rin ang aming heat index. Umabot na sa 43.2 degrees Celsius na ang aming init pandama. So, ina-expect na at kung titingnan nyo kay Pag-asa, anytime na lamang yan. This week,
or next, basta within this week, magde-declare na rin sila ng kanilang heat index monitoring. So which is makikita na rin natin yung comparison ng mga heat indexes. So be ready na lamang po. Dahil kung makikita natin sa bandang almanac, yung heat index ay naka-temporary suspended pa. Pero yung real-time heat index, kung titingnan natin, yung real-time data mula sa data feed ni Pag-asa, ay kitang-kita ay nakaranas ng mataas na heat index ang Pagudpud, Ilocos Norte. So nakakaramdam na ng unti-unting pagtaas ng init pandama. Hopefully, itataas na rin ni Pag-asa yung mga suspension data. Yan. So kitang-kita naman ay June 18 hanggang starting today hanggang June 18 daw ang exclusive report ni Pag-asa. So naka-detail naman sa kanila na ang resume nila this coming March pa. So unang araw pa lang ng March. Tatapusin muna nila yung month of February. Since ang araw ngayon, mula ngayong araw hanggang katapusan ng February is transition pa lang totally ng ating klima. So inaantay na lang nila matapos yung February, tsaka na lang nila itataas yung monitoring ng heat index by March 1, 2025. Ayun, naka-indicate naman sa kanilang issuance. So magbabase na lang siguro tayo dito sa pinaka real-time data ng mga weather stations. Yan, yung mga automatic weather stations ni Pag-asa. At least meron tayong data feed mula sa kanila at nakikita natin kung ano ang pinakamataas na heat index so far. At kitang-kita na naman natin sa may bandang Pagudpud, Ilocos Norte ang may pinakamataas na 55 degrees Celsius na init pandaman. Despite na nandyan yung boundary ng shear line o yung malamig na hangin pa, galing pa rin ng shear line, nagdudulot ng shear line dyan. Pero umaabot pa rin sa napakamainit na temperatura ang naitala dyan sa may bandang Ilocos Norte. Kung tatabi naman sa P6 in past 24 hours, nangunguna sa maalinsangan o mainit na air temperature ang Subic Bay na nasa 35.6 degrees Celsius na. So nakakaramdam na ng matataas na temperatura ang ibang bahagi ng ating bansa. Yan o, 35.6 degrees Celsius na. Napakamainit na yan. Grabe na kagad ang init sa kanila. Sa lowest temperature sa Baguio City, bahagyang bumaba muli sa 16.4 degrees Celsius ang lowest temperature. At sa Inulan naman, ang Dipolog nakaranas ng 64 mm na total rainfall. At dito sa amin sa Caloocan, kauna-unahang pagkakataon na nakaranas kami ng above 20 mm to 30 mm na total rainfall. So kahapon nakapagtala kami ng total of 48.3 mm na total rainfall. Bigla-bigla, nahigitan po yung average total rainfall namin na supposed to be 87 mga 87 mm or around 17.2 mm ang February average supposed to be. So lumagpas pa o nag-difference pa ng 69.8 mm na total rainfall. So lumalabas pinakamataas na pag-ulan nito ngayong month of February sa kumpara sa mga nakaraang taon. So bigla ang nagkaroon ng malawakang ulan dito sa amin sa Caloocan kahapon. So expected, nagdulot yan ng pagbaha. Mga bandang hapon na po ito umulan kahapon po. At sa humidity natin, medyo mataas ang ating humidity concentration, nasa 78%. So bumaba ito ng 3% since last hour. So medyo ready na lamang na pananggalang dahil medyo mataas ang probability na uulanin, especially ngayong hapon dito sa Metro Manila. So be ready na lamang po. At sa ating atmospheric pressure, 1,013 hectopascals. So mataas pa rin ang ating high pressure area sa Metro Manila. Mabagal lamang ang pagbaba nito since last hour. High tide, well, magha-high tide na po, almost 50% to high tide. At may 2 oras mahigit pa para mag-maximum high tide. So kung sisilipin po natin yung ating global assessment para sa significant wave height, yan, makikita na po na medyo mataas ang alon ngayon sa buong silangang parte ng bansa. At dyan sa bahagi ng Northern Luzon, o extreme Northern Luzon hanggang sa susunod na 24 oras. Well, bunsod lamang na medyo meron paring northeasterlies na umiira sa may bandang Taiwan. Kaya medyo malakas pa ang alon dyan. So, delikado pong pumalaot hanggang sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Ganun din sa silangan naman dahil na rin sa pinagsama na daloy ng easterlies, malakas po ang gale warning. Kaya asahan ang mataas na alon kasabay na rin ng malakas na hangin sa silangang baybay ng bansa.
medyo delikado po sa mga maliliit nating mangingisda ngayong araw. Dahil umaabot sa 1.25 pataas ang maaaring alon dyan. Kasabay na rin ng malakas na bugso ng hangin, so medyo ingat mga folks. Nasa moderate din ang ating air quality at 74 index o 28.85 micrograms per cubic meter. So magmas po sa mga sensitibong mga baga ngayon dahil maaaring nagkakaroon tayo ng mga sunod-sunod na mga thermal inversions. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:18 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:01 PM. Ang ating 74% illuminated na po na liwanag ng buwan o waning gibos. Magmo-moonrise naman ito mamayang gabi na at 10:30 PM at kinabukasan na ng umaga 9:33 AM naman ito lulubog na. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules magiging maulap ang ating himpapurinjaw pero mataas ang chance na pag-ulan, 70 to 74% chance of rain. So isolated po yan madalas lalo na sa Metro Manila. Be prepared na lang dahil maaring malakas na naman ang bigla ang buhos ng ulan kagaya kahapon. Ganon din bukas, stationary magiging forecast hanggang bukas. So alam na po natin ang gagawin hanggang bukas po. Pero bukas ay maliit ang chance daw na ulanin. 10% lamang daw ang naka-forecast bukas ng Miyerkules. Highest and lowest temperature expected, 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected maglalaro, 24 to 26 degrees Celsius. Sa mga magtatanong, this week ba, magiging maulan ba? Yes, mostly overcast tayo at isolated rain showers hanggang sa magkakatapusan na ng buwan ng February. Base sa ating short-term weather forecast, madalas overcast ang ating magiging panahon. So, understood na po yan. 20 to 30% ang naka-forecast na maglalaro ang mga isolated rain showers sa Metro Manila at ibang karatig Metro Manila. So, maaring maaraw sa umaga, palinsangan, pero pagsapit naman ng hapon, magiging mas makulimlim at mga biglaang isolated rain shower. So, be prepared na lamang mga folks. Madalas yan na mararamdaman natin dahil papasok na nga po ang ating tag-init nitong pagdating ng Marso. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-infrared true color. Yan, makikita po natin kung ipapost natin ang animation. Makikita yung mataas na boundary pa rin ng boundary ng she line. Ayan. At yung northeast monsoon na umiiral pa rin sa may bandang Batanes Group of Islands. So medyo malamig pa rin ang mararamdaman ng mga taga Batanes sa ilang bahagi dyan sa may bandang Cagayan Valley sa dulo at Baybayin. Kaya asahan ang maulan ang parte na yan dyan sa may bandang Isabela, Kasiguran, Aurora region. Yan, magiging maulan o kalat-kalat po, magiging pag-ulan po. Dahil yung ating easterlies dito sa silangan ay malakas na po ang daloy niyan, yung concentration ng easterlies. So mataas na po yung magiging dalang water vapor sa lalabi ng silangan ng bahagi ng bansa. Expected yan, tuloy-tuloy na yan. So magiging drier ang paligid and then magiging water vapor. Magkakaroon ng mataas na water vapor sa may bandang malapit sa baybayin ng eastern part ng ating bansa. And then pagsapit ng hapon, magbubuhos po yun ng pag-ulan mula sa silangang bahagi at maaring madamay ang parte ng Metro Manila, Central Luzon and the rest ng Southern Luzon at Visayas. At makikita sa animation satellite imagery ng True Color ay nagkakaroon ng mas mataas na makaulapan ang buong silangan ng bansa, kabilang na ang Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. So medyo prepare na lamang po dahil magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Kung sisilipin natin ang heavy rain potential, mataas ang heavy rain potential sa may Eastern Visayas at Mindanao. So be ready na lamang sa biglaang buhos ng ulan anytime. Maging sa Metro Manila at ilang karatig ng South Luzon at Palawan area. So kung detalye ang pagbabasehan natin ay makikita sa may pinaka-satellite imagery ng MONOA kung magsisimula tayo sa hilagang bahagi ng Luzon. Yan, sa may bandang parte ng Santa Ana, Cagayan. At katamtama naman ang magiging lagay sa buong bahagi ng Apayao o lahat ng kanluran mula Ilocos Norte, La Union hanggang Zambales. Magiging maaraw po, klaro ang himpapuwid natin dyan. So expected na medyo tumataas nila ng hot humid na temperatura. Kabilang na ang Kalinga Mountain Province, Ifugao, pababa na yan ng Nueva Vizcaya hanggang sa dares ng Central Luzon ng Nueva Ecija, pababa ng Tarlac, Angeles, Pampanga, Gapan hanggang Bulacan. Siyempre, magiging maaraw din o magiging overcast din ang parte ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Mas maulap nga lang ang parte ng Isabela, pababa ng Quirino, yan, Aurora region ng Baler, Kasiguran, pababa na yan ang bandang Quezon Province ng General Nakar and the rest ng bandang Atimonan, Quezon mula sa may bandang Lucena. Kasama na. Magiging partly tumusikaw ding iiral dyan na medyo overcast din. So expected ang mga isolated rain showers
pagsapit po ng bandang tanghali o hapon po o maging sa maggagabi na. So be ready sa inyo mga payong, lalo na ng mga taga-bandang Lucena at sa may bandang area ng Batangas, ayan, at papasok ng bandang Tayabas, Lukban hanggang Mauban sa Quezon Province. So ingat na lamang po mga folks, lalo na sa hapon dahil biglaan ang buhos ng ulan yan dahil sa precipitation, yung magkakaroon ng water vapor sa may baybayin dito sa may eastern part ng karagatan ng bansa, and then pagdating ng hapon magkakaroon ng condensation, bubuhos po biglaan ng ulan dyan sa may bandang Kalupanihan. Madadamay na ang parte ng Rizal, Taytay at maaring pumasok na naman sa may bandang Metro Manila. Usually nagde-generate yan dito sa may bandang northern part ng Quezon City, damay kami sa Caloocan, depende sa galaw ng water vapor, at papunta na ng bandang Bulacan, Marilao, and the rest ng bandang area ng Bulacan. Malolos man yan, o Plaridel, o Pandi, Bulacan, o San Jose del Monte. So, ganun po magiging pattern yan kadalasan. Taon-taon napapansin ko ganun ang nagiging pattern pagka nagkakaroon ng water vapor dito sa itaas ng silangan ng bahagi ng bansa. So, be ready sa inyo mga payong, at mula Mimaropa area naman, magiging maulap at maaraw din ang bandang Occidental o Oriental Mindoro, pero magiging mas maulan at kalat-kalat sa may bandang dito na sa may bandang landscape ng Taytay, El Nido ng Palawan, hanggang dyan na yan sa bandang Puerto Princesa and the rest ng Batarasa hanggang Balabac na po yan. So maulap po at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral, kabilang na ang rest ng Southern Luzon, Mora, Marinduque, Romblon, kasama na ang Panlang Basbate at Buyas Island. So magiging maulap at bukod sa overcast din ang parte ng Camarines Norte. So medyo maaraw muna sa inyo dyan din mamaya konti magiging makulimlim, mostly cloudy, and then biglang magkakaroon ng cumulonimbus. Madalas na mga cumulonimbus na yan dahil yung similar na combination kapag pumapasok ang tag-init. Cumulonimbus and then biglang buhos ng ulan po. And then biglang magkakaroon ng maulap na yung papurin dyan sa may bandang Iriga, Legazpi at Sorsogon. Bigla ang buhos din ng ulan, so be ready na lamang po, kabilang na ang the rest ng Camarines Sur at Catanduanes. Light to moderate showers ang umiiral ngayon sa may bandang Albay at Legazpi, so medyo dadalada ng payong mga folks. At mula sa may bandang silangan ng Visayas, lalo na sa may bandang Eastern Samar, moderate and some clusterized heavy rain showers din ang iiral, lalo na sa mga taga-Borongan, Eastern Samar, General MacArthur, pababa ng Gian, Eastern Samar. Sa hilaga naman ng Samar region, lalo na ng mga taga-Lawang at ilang parte ng Lope de Vega at Bobon, ay magiging katamtaman ang lagay, pero maya-maya magiging makulimlim din at mga isolated scattered rain showers na may mga localized thunderstorms din ang iiral. So expected ang mga medyo topak-topak o medyo sinusumpong ng biglang pag-ulan ang bahagi na yun sa Northern Samar, so be ready na lamang sa mga payong. At mula sa may bandang Northern Leyte ng Tacloban, sakop ang Tacloban, pababa ng dito sa may bandang Mahaplag, Baybay, hanggang sa may bandang Southern Leyte, makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din, kabilang na rin ang bandang central ng Visayas sa Cebu at Bohol. Bagamat medyo overcast din sa inyo dyan, at humid, medyo maalinsangan na ang temperatura ninyo dyan, pero anytime magiging maulap at mga kalat-kalat din ng pag-ulan at may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang Negros region, lalo na ng mga taga Negros Occidental ngayon nakakaranas ng mga clusterized heavy rain showers dyan sa may bandang Sipalay hanggang dyan sa may bandang Kamangkalan. Ingat po sa potensyal na pagbaha o isolate o mga biglang flash floods. Dito naman sa bahagi ng Negros Oriental naman, maulap pero mga kalat-kalat din ng mga himahina at katamtaman ang magiging pag-ulan. Magiging sa may bandang Dumaguete, ingat na lamang din, mga scattered lamang ang biglang pag-ulan po nito at may mga pagkulod at pagkidlat. Maulan din ang parte ng Guimaras at dyan sa may bandang Iloilo, sa may Panay Island, and the rest dito sa katimugan ng Panay Island mula Bugasong, San Jose de Buenavista hanggang Amin-i. Yan. Maulap din ang parte ng hilagang parte ng Panay Island sa Aklan at Capiz. Expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially sa hapon po. Magiging madalas po ang ganung klase ng weather systems natin. At mula sa may Mindanao naman, ang Zamboanga Peninsula, magiging maulap din tayo dyan dahil yung cluster ng surface trap nagpapang-abot dyan sa may bandang Zamboanga City na nakakaranas ng moderate and heavy rain showers, kabilang na ang Basilan at Hulusulu, ilang bahagi ng Zamboanga Sibugay na nakakaranas ng mga light to moderate at ilang heavy rain showers. Ingat po sa potential na flash floods.
at mga localized thunderstorms, ganun din sa may bandang Misamis Occidental, hanggang dyan sa may bandang Lanao del Norte. Maulap din ang buong bahagi ng Lanao del Sur, ang the rest ng Sorsogon area. Asahan din ang mga scattered rain showers at localized thunderstorms itong maghapon mula sa bahagi ng Maguindanao region at Sultan Kudarat the rest ng Sarangani. At kasama na ang South Cotabato hanggang dyan sa may bandang Davao del Sur at Davao Occidental. Ingat sa biglaang pagkulog at pagkidlat, madalas po mga localized thunderstorms ang iiral sa area na yan na binanggit natin hanggang North Cotabato. Bagamat katamtaman ang umiiral sa may bandang Bukidnon, pero partly tumusikaw di ang iiral, so isolated rain showers din na may mga pulutong na mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon o sa gabi o madaling araw. Kabilang na ang bahagi ng Davao del Norte hanggang dyan sa may bandang Compostela ng Davao de Oro at Davao Oriental. Bagamat medyo humid kayo dyan, huwag masyadong magbibilad dahil makakaramdam kayo ng mas maalinsangang panahon. Kabilang na ang hilaga ng Mindanao ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte. Asahan din ang mga isolated rain showers kasama na Agusan del Sur and the rest ng Surigao region. Kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers naman ang iiral sa Dinagat Island at Siargao, sakop pa rin ng Surigao del Norte. So, magiging overcast din ang paligid dyan sa may bandang silangan ng Surigao del Sur, pababa na yan ng Hinatuan, Bislig, hanggang dyan sa may bandang Katiil na and the rest sa dulo ng Davao Oriental. Localized thunderstorms din ang iral sa hapon o sa gabi, so most probably mga isolated rain showers na may mga mahihina hanggang katamtaman ng pag-ulan. Pero mangunguna sa ngayong tanghali ang humid at medyo maalinsang panahon ang mararamdaman. So generally, very overcast po tayo at expected ang mga localized thunderstorms ang madalas na iiral kapag nagkakaroon ng mga isolated rain showers, lalo na sa may bandang kanluran ng bansa o kanluran ng Visayas, Palawan at Mindanao, at sa silangan naman ng bandang Eastern Samar at ilang bahagi sa northeastern part ng Mindanao. Sa Luzon naman, mga ilang mahihinat katamtaman na mga pag-ulan na iiral sa may bandang Cagayan Valley, at mainit at dry naman sa may bandang kanluran, kasama na ang Metro Manila na medyo makakaranas din ng mga isolated rain showers lalo na ngayong hapon. So be ready na lamang anytime. Bagamat itong C93W mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector, wala na masyadong significant sa bansa dahil napakalayo na nito. Yung lokasyon niya nasa may bandang Singapore ito o bandang Sumatra, Indonesia, yung pinakasentro niya. Wala tayong inaasahan na anumang tropical wave. So under monitoring na lamang siya as dissipation trough o yung remnants na lamang. So wala tayong magiging komento dyan. Diretso agad tayo sa ating global forecast assessment kung sakali merong mamumuo na anumang tropical wave, pero malabo kasi ngayon na may mabubuong tropical wave. Nagpapalit ang ating klima, so most especially surface trough ang mas mararamdaman natin sa bansa mula sa ating West Pacific Basin. Wala masyado tayong namamataan sa anong bahagi ng labas ng bansa, malapit sa Pilipinas. Mostly Southern Hemisphere pa rin. Pero medyo tumatahimik na po ang Southern Hemisphere dahil natatapos na po o patapos na rin ang summer sa may bandang Australia. So medyo nakakahinga na sila ng konti. Manaka-naka na lamang at may mga ilang low pressure area pa rin ang namumuo sa may bandang Australia. Pero unti-unti tumatahimik na yan dahil umaabot na sa atin sa northern part hemisphere ang tinding sikat na ng araw unti-unti. So sa ngayon wala tayong magiging komento sa ating West Pacific Basin Tropical Cyclone Formation prediction. Wala naman sa ating global spectral model ay patuloy ang dagdaloy ng easterlies at northeasterlies, pero manipis na lamang ito habang nagpapalit ang ating klima. So tuloy-tuloy na po ang daloy ng easterlies at yung unti-unting pag-alinsangan ng ating bansa, mararamdaman mo niyan sa silangang parte ng bansa at mararamdaman niya ng mga taga-kanluran. Unti-unti yan hanggang sa katapusan na nga po ng buwan na ito, hanggang sa pagpasok ng unang month ng Marso. Wala tayong expected na anumang low pressure area dahil mataas ang atmospheric pressure natin, mataas ang high pressure area natin lalo na sa Luzon at Southern Luzon. So wala tayong magiging komento dyan. At sa mga computer models naman ay patuloy pa rin tayo magkakaroon ng mga ilang surface trap at dyan sa silangang bahagi ng bansa, tuloy-tuloy na po tayo magkakaroon ng mga condensated rain showers po. Yan hanggang sa magkakatapusan na yan ng February o all the way hanggang February 24. So wala rin tayong inaasahan na anumang tropical wave na mabubuo. Madalas sa surface trap lamang at mga water vapor ang magpapaulan.
dyan sa bahagi ng silangan bansa o silangan parte ng bansa pa rin, tuloy-tuloy na yan hanggang sa pagpasok na yan ng tag-init. So, ganun din sa iba't ibang mga computer models ng iba't ibang weather agencies. So, negative po tayo, wala tayong maiuulat na anumang tropical wave sa ngayon so far. Well, patuloy-tuloy na po kasi at madalas, mas matlakas na east-west na ang unti-unti na nating maire-report hanggang pagpasok nga po ng Marso. Madalas, puro east-west na yan. Tapos magkakaroon na tayo ng mga ilang heat wave, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Dahil yung ating yung drought ay kung babalikan natin yung vegetation and drought index, kung mapapansin niyo napakataas na po yung probability sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Lalo na sa Luzon, ayun mataas. So yung drought early warning nakataas na rin sa may bandang Panay Island at Negros region, lalo na ng mga taga Negros Occidental. Yan, mataas na rin ang probability. So at least medyo may wavering warning na tayo sa kanluran, ha. Kung mapapansin niyo ang kanlurang bahagi naman sa mataas po ang probability of drought index. So ready na naman sa tagtuyot at pagkapos na naman ng ating mga water dams pagpasok ng tag-init. Sa silangan naman sa mataas pa rin ang probability of monthly rainfall, yung water vapor at yung buhos ng ulan sa silangan mataas pa rin. Yung wetness, kabilang na ang silangang bahagi ng Nodo Luzon at Mindanao area. So, madalas mas maulan pa rin sa kanila. Hindi gaya sa atin sa kanluran, ay mas tuyot naman ang ating magiging klima. So, mas tuyot sa atin. Kabilang na ang Metro Manila. So, mas makakaranas tayo ng tagtuyot at mainit na temperatura. So, probably heat wave na naman ito. Medyo nakakaramdam tayo ng parang heat wave sa pagpasok na naman ng tag-init. So, be prepared mga folks. At mula sa ulat Lindol, well, kahapon nagkaroon ng isang malakas-lakas na magnitude. Ayan, magnitude 4 plus ito sa may bandang Camarines Norte ito kahapon. I-post ko na yan sa Facebook page. Yan, yung mahinang medyo malakas na jolt. Pero panandalian lang, at least 5 second to 8 second yung malakas na jolt niya. At kung papansinin natin ay dumadami na naman ang cluster ng mga aftershock sa may bandang Eastern Samar. So take note po sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Borongan, Eastern Samar, Lorente o San Julian. Marami na po ang cluster ng mga pagyanig dyan. So mula sa data feed ni PBOX mula kanina madaling araw, so far wala namang magnitude 4 plus ang naitala. Di gaya kahapon pero marami-rami na ang mga mahina at katamtamang pagyanig. Kahapon, yung malakas na pagyanig, ayun, magnitude 4.6 po yan. Mababaw lamang, 4 km, kaya medyo naramdaman ang mga pagyanig. Kung i-zoom in natin maigi, yan, bandang Humalig, Quezon at tayo, sa may bandang Camarines Norte. Yan. Sakop ng Camarines Norte. Ayun, bandang Tinaga Island kahapon. Yun yung na-detect kahapon dito. So, naramdaman at least intensity 1 to 2 dyan sa may bandang Polillo Islands. Mas malapit kasi yung Polillo Island. Sa ngayon, wala namang magnitude 4 plus. So, diretso agad tayo sa total earthquakes natin. Gamit ang ating historical earthquake data so far for the month of February. Yan. So, i-zoom out natin para makalculate lahat. Total of 570 total earthquakes na po tayo. 538 dito is magnitude 2.0 pataas, 27 sa magnitude 4.0 at nanatiling 5 ang ating magnitude 5.0. So hindi naman so far nadadagan dahil gaya na ating sinabi, dinigrade po ni PBOX yung mga ilang magnitude 5 na naitala dyan sa katimugan ng bansa. So binabago agad ni PBOX yung mga data. Yun. So far ay nasa 570 pa rin ang ating total earthquakes. Mukhang hahabol pa ata na umabot sa 1,000. Well, tingnan po natin. And so far ay kukonti pa lang naman yung ating magnitude 4.0, hindi kagaya last month. Ngayon nasa 27 total earthquakes pa lamang. Hopefully hindi na ito magkaroon ng mas mararaming mga malalakas na pagyanig. Pero alisto tayo lalo na sa katimugang bahagi ng bansa na kung saan mataas ang cluster ng pagyanig lalo na sa may bandang Eastern Samar at Eastern Mindanao. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Martes, February 18, 2025.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, February 18, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga. Well, since stationary lamang magiging panahon na natin at tuloy-tuloy na po na makakaramdam na tayo ng alinsangang panahon sa mga susunod pang mga araw at linggo. At visit lamang sa ating website para sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking aparato o reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.